Mapagpinagpalang umaga po sa inyong lahat. At naroon po tayo ngayon sa 7 Minutes Prayer Devotion. At ang ating pong teksto na gagamitin ay nasa Revelation chapter 2 verse 2 to 4. At sabi diyan, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Balit sabi sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So, ang ating pong topic ngayon ay bigyan natin ng title na Thou hast left thy first love. Alam naman natin na ang ating kaligtasan ay hindi basta nangyari, subalit sabi ng Biblia, before the foundation of the world ay pinili na tayo. At tayo ay tinawag, tayo ay binuhay, sabi sa Ephesians 2:1, at tayo nilapit sa kanyang anak. At tayo naman ay para manampalataya, pinadalan tayo ng pananampalataya, sabi sa Jude 1:3. At dahil doon ay nanampalataya tayo ng Panginoon sa Kristo, ang tanging daan at ang katotohanan para sa kaligtasan. Kaya nung nangyari, tayo po ay pinawalang sala, sabi sa Romans 8:30. At matapos po na tayo ay justified, ay sabi ng Hebrew 10:10, tayo rin daw ay hindi raw, kundi talagang tayo pinagbanal or sanctified. At ito ang proseso ng ginawa ng Diyos sa atin. At ang garantiya niya pa, hindi kita iiwan. Subalit, bakit maraming mga Kristiyano na tila baga ay they have left their first love? Ang una na makikita natin sa karamitan sa mga Kristiyano ay katulad ng nangyari sa Galatians 3:1. Sabi ni Apostol Pablo, O foolish Galatians, who hath bewitched you? Kumbaga, sino ba ang nag-engkanto sa inyo? Sino ba ang naggayuma sa inyo? Na you should not obey the truth. Kahit nalaman mo ng katotohanan ay hindi mo sinusunod. At isa ito sa mga kadahilanan sapagkat ang Kristiyano ay mukhang hindi niya sineryoso ang kaligtasan na binigay ng Diyos before the foundation of the world. At ang pangalawa na makita natin sa Bible, kaya they have left their first love, ay minahal ang mundong ito. Sa 2 Timothy 4:10, sabi diyan, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. So, isa po sa masakit na pangyari sa buhay Kristiyano, o kahit na nga ba ng iyong kaibigan, ay yung tinuturing mo na kaibigan na sobra pa nga sa pagiging kaibigan, ay tila baga siya ay kapatid mo na. Subalit one day, ay iiwanan ka. One day ay tatraidorin ka. At one day ay tila baga ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo nito. At ito po ang nangyari kay kay Paul. Siya ay iniwan ni Demas dahil minahal ang mundo kaysa kanyang gawain. At hindi lang po si Demas, kundi maging si Crescens na iniwan din si Paul sa Galacia, at maging si Titus doon din sa Dalmatia. So, pag tinignan natin, walang garantiya na ang kaibigan mo ngayon ay maging kaibigan mo habang buhay. Ang kalapit mo ngayon o ang kaklose mo ngayon ay nandiyan pa rin. Sapagkat may mga tao na lalo na pag nagkaroon ka ng nakitang kasalanan nila, tila baga hindi nila kayang patawarin ka. Pinatawad ka ng Diyos, subalit hindi ka pa rin kayang patawarin ng tao. Binabalik-balikan. At minsan ito ang masakit na parte ng buhay Kristiyano. Sapagkat yung kaibigan mo ngayon
ay posibleng iyon ang sisira sa iyo pagdating ng panahon. At makita pa rin natin na sa buhay Kristiyano, tandaan po natin, ay ang ginawa ng Diyos sa pagligtas sa atin, ay ito ay hindi nagtatapos. Sa process of sanctification ay nandoon na minsan bagsak ka, babangunin ka ng Diyos, nagkakasala ka, bangunin ka ng Diyos, until finally, na marirealize mo na mukhang nakakaya na sa Panginoon. At ang pangalawa na makita natin sa lesson na ito, ay talagang walang garantiya na ang init natin sa paglilingkod ay manatili. So, kailangan natin ng gabay ng Panginoon at pakikipagsalamuha sa totoong Kristiyano. Yung Kristiyano na hindi ka idadaon, yung Kristiyano na itataas ka, yung Kristiyano na encourage ka, at yung Kristiyano na magpapainit sa iyo sa paglingkod sa Panginoon. At ang pangatlo, tandaan po natin, walang forever. Ang kasama mo sa paglingkod ngayon, bukas ay iwanan ka. So, sa ganong katotohanan, ay huwag natin kakalimutan ang sinabi ng Panginoon, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. So, sa umagang ito, ay tandaan po natin, tuloy lang sa paglingkod sa Panginoon. Though none go with me, still I will follow. Not turning back, not turning back. Tayo po'y manalangin. Unaming Diyos, salamat po sa aming 7 minutes prayer devotion. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin na magpatuloy po kami kahit po may kahirapan ang pagsunod po sa inyo. Subalit alam namin na ito'y proseso. Salamat, Panginoon, sa paalala niyo po sa amin. Maging si Paul ay iniwan ng mga tao na dapat na sa kanya po ay kumakalinga, damay, subalit katulad po ng maraming Kristiyano, katulad po namin, ay kami rin po ay iniiwan ng mga taong sa tingin namin sila na po ang dadamay sa amin. Subalit sila pala ang magsisira sa amin buhay. Muli, Panginoon, salamat po, nandiyan po kayo. Isang Diyos na hindi iwanan at hindi pababayaan kami sa panahon ng aming panghinan. Salamat, Panginoon. Ibinibigay po namin pasalamat sa ngalan ng Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen.